Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at kayo ay miyembro ng SSS o GSIS, o kaya naman ay matagal na kayong naghihintay sa tinatawag na Universal Pension, makinig kayo ng mabuti dahil ang video na ito ay para sa inyo. Hindi ito basta-basta balita. Ito ang impormasyong kailangan ninyong marinig ngayon bago pa man kayo pumunta sa opisina, bago pa man kayo tumawag sa inyong mga anak, at bago pa man kayo mag-alala ng mag-alala sa inyong sahig gabi-gabi. May 15,000 cash release na pinag-uusapan ngayon sa buong bansa at may universal pension na dapat ay makarating na sa mga kamay ng ating mga matatanda ngayong Abril. Pero ito ang tanong na lahat ng seniors ay nagtatanong. Kasali ba ako? Lahat ba tayo ay makatanggap o may mga kondisyon na hindi pa natin alam? Dahil marami sa ating mga kababayan ang natutuwa sa balitang ito pumunta sa SSS at GSIS office. At pagdating doon sinabi sa kanila na hindi pala sila kwalipikado. Napakasakit noon. Kaya ngayon huwag tayong hayaang mangyari iyan sa inyo. Uwan natin ito ng maayos. Paliwanag ng paliwanag, peso sa peso, detalye sa detalye. Para ng isang matandang kaibigan na nagkukwento sa inyo habang umiinom ng kape. Handa na kayo. Simulan na natin. Una sa lahat, pag-usapan natin ang 15,000 cash na pinag-uusapan ng lahat. Kaya naman nagkalat ito sa Facebook sa mga grupo ng mga senior at kahit sa mga simbahan at palengke. Ang 15,000 na ito ay hindi isang bago at hiwalay na programa. Ito ay kaugnay sa Social Pension Program ng DSWD or Department of Social Welfare and Development na naglalayong tulungan ang mga indigent senior citizens na wala ng ibang pinagkukunan ng kita sa ilalim ng batas. Ang mga senior citizens na 60 taong gulang pataas na hindi miyembro ng SSS, GSIS o anumang retirement fund at walang regular na kita ay may karapatang makatanggap ng 1,000 bawat buwan mula sa gobyerno. Kapag hindi ito naibigay ng maayos sa loob ng ilang buwan, ang kabuuang halaga ay naiipon at kapag naibigay na minsan ang halaga ay umabot na sa 15,000 na tulong na ibinibigay ng isang beses para sa mga napalampas na panahon. Kaya naman kapag narinig ninyo ang 15,000, may bihinip isang bonus na bago. Subay maaaring naipon na inyong benepisyo na hindi na ibigay ng on time. Mahalaga ito na maunawaan dahil kung inaasahan ninyo ito bilang isang bagong cash gift na hiwalay, maaari kayong mabigo. Ang katotohanan ay ito. Para sa mga tunay na kwalipikadong indigent seniors, ito ay lehitimo at dapat matanggap. Ngayon, pag-usapan natin ng malinaw kung sino talaga ang kasali. Ang una at pinakamahalagang kondisyon ay ang pagiging indigent senior citizen. Nangangahulugan ito na kayo ay 60 taong gulang o higit pa walang regular na pinagkukunan ng kita at hindi nakatanggap ng anumang pensyon mula sa SSS, GSES, PVAO o kahit anong government retirement program. Kung kayo ay miyembro ng SS at tumatanggap ng pensyon, hindi kayo kasali sa social pension ng DSWD, may sarili kayong benepisyo. Ang ikalawang kondisyon ay ang pagiging nakatala sa inyong lokal na DSWD office. Marami sa ating mga kababayan ang hindi alam na kailangan nilang mag-register muna hindi automatiko. Kailangan kayong pumunta sa inyong barangay, hall o sa opisina ng DSWD sa inyong lungsod o munisipyo at mag-apply ng personal. Ang ikatlong kondisyon ay ang pagsumiti ng mga kinakailangang dokumento tulad ng birth certificate, barangay certification of indigency at isang valid ID. Kung wala kayong birth certificate, may paraan pa rin. Ang delayed registration ay posible sa PSA. Huwag kayong mawalan ng pag-asa doon. At ang ikaapat na kondisyon na maraming seniors ang hindi alam, kailangan kayong naninirahan sa inyong barangay ng hindi bababa sa 6 na buwan bago kayo maging kwalipikado sa listahan. Kaya kung lilipat kayo ng tirahan, hintayin muna ang 6 na buwan bago mag-apply. Ngayon, pag-usapan natin ang tinatawag na universal pension. Isa itong panukala na matagal nang pinag-aawayan sa Kongreso at sa ating gobyerno. Ang universal pension ay nagnanais na bigyan ng buwanang tulong ang lahat ng Pilipinong senior citizen na 60 taong gulang pataas. Kahit may pension man sila o wala, kasali man sa SSS o hindi. Ito ang puso ng panukala. Walang iwanan. Natupad ng buo, kahit ikaw ay dati na nagtatrabaho at may SSS pension o kahit ikaw ay magsasaka sa probinsya na walang kahit anong kontribusyon, lahat kayo ay may karapatang makatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Ngunit ang malinaw na katotohanan ngayon ay ito. Ang universal pension sa buong saklaw nito ay hindi pa ganap na naipapatupad.
Ang mga talakayan at batas ay patuloy pa rin at ang mga pondo ay naghihintay pa ng mas malawak na pag-aproba at alokasyon ng budget. Ang mga balita ngayong Abril 2025 na nagpapatakbo sa social media ay nagmumula sa mga pahayag ng mga opisyal na sisikapin nilang mapabilis ang release ng social pension at dagdag na tulong para sa mga indigent seniors at ito ay totoong positibong balita. Pero huwag tayong magpahanga sa labis na pag-asa na ngayong buwan ay may malaking bagong pera na darating sa lahat. Yang maingat na sa loobin ay ito. Suriin ninyo kung kayo ay nasa listahan ng DSWD at kung hindi pa, mag-apply na kayo ngayon. Para sa mga miyembro ng SS, may mga bagay ding kailangan ninyong malaman. Ngayon, una, ang SSS pension ay kinakalkula batay sa inyong monthly pension na depende sa inyong average monthly salary credit at bilang ng inyong mga tao ng kontribusyon. Para bigyan kayo ng ideya, kung nagbayad kayo ng SSS ng 5 taon, ang inyong buwan ng pensyon ay maaaring mula 2,000 hanggang 4,000. Kung 20 taon ang inyong kontribusyon, maaari itong umabot sa 6,000 hanggang 9,000. At kung 30 taon o higit pa, ang inyong pensyon ay maaaring humigit sa 12,000 bawat buwan. Ito ay hindi fixed. Nakasalalay. Ito sa inyong talaan ng kontribusyon. Ngayon, ang importanteng bagay na hindi alam ng maraming seniors, kung kayo ay maaga na mag-claim ng pensyon sa edad 60, ang inyong buwanang halaga ay mas mababa kaysa kung hihintayin ninyo ang 65. Ito ay tinatawag na early retirement reduction at ito ay hindi maliit na pagbabago. Maaaring mabawasan ang inyong pensyon ng 20 hanggang 20% kapag nag-claim kayo ng maaga. Kung kaya pa kayong magtrabaho o may ibang pinagkukunan ng kita, pag-isipan ninyo ng husto ang tamang oras ng pag-claim. Minsan mas mabuti pang hintayin ang tamang edad para sa mas malaking buwanang halaga habang buhay. Para naman sa mga dating empleyado ng gobyerno na miyembro ng GSIS, may espesyal na mga benepisyo kayong dapat na matuklasan. Ang GSIS ay nagbibigay ng basic monthly pension na batay sa inyong average monthly compensation at bilang ng inyong mga tao ng serbisyo sa gobyerno. Kung nagsilbi kayo ng 15 taon, ang inyong pensyon ay maaaring nasa hanggang 15,000 bawat buwan. Kung 20 taon o higit pa, ito ay maaaring umabot sa 20,000 o higit pa depende sa inyong sahod. Noong buhay pa ang inyong karera. Pero alam ba ninyo na may tinatawag na survivorship benefit ang GSIS? Ito ay para sa asawa at mga anak ng pumanaw na miyembro ng GSIS. Kung ang inyong asawa ay miyembro ng GSIS at namatay na siya, kayo bilang byuda o biudo ay may karapatang makatanggap ng bahagi ng kanyang pensyon. Maraming asawa ng pumanaw na GSIS members ang hindi nag-a-apply para dito dahil hindi nila alam na may karapatan pala sila. Huwag palampasin ito. Pumunta sa pinakamalapit na GSIS office at itanong ang survivorship benefit. Dalhin ninyo ang inyong marriage certificate, ang death certificate ng inyong asawa at inyong valid ID. Ngayon, pag-usapan natin ng isang bagay na hindi maganda. Marinig pero kailangan ninyong malaman ang mga posibleng pagbawas sa inyong benepisyo. Una, kung kayo ay tumatanggap ng social pension mula sa DSWD at natuklasan kayo pala ay may SSS pension na naiwasan ninyong iulat, posibleng ibalik sa inyo ang mga naibigay na halaga. Ito ay tinatawag na clawback. Hindi ito madalas mangyari pero nangyayari, kaya naman maging tapat kayo sa inyong aplikasyon. Ikalawa, para sa mga SSS pensioner na nagtatrabaho pa rin. May batas na nagsasabi na kung kayo ay nagtatrabaho at tumatanggap pa rin ng pensyon bago kayo mag-60, mating suspendihin ang inyong pensyon. Huwag subukan itong itago, malaki ang multa at abala, kaysa ang kaunting kita na inyong natatanggap. Ikatlo, para sa mga may utang sa SSS o GSIS, ang inyong buwanang pensyon ay maaaring mabawasan para bayaran ang utang na iyon. That's ay legal at pinahihintulutan ng batas. Kung kayo ay may GSIS policy loan o SSS salary loan na hindi pa nabayaran, makausap ang inyong opisina at humingi ng restructuring. Maaari nilang ayusin ito para hindi masyadong mabawasan ang inyong buwan ng resibo. Mayroon ding magandang balita pagdating sa buwis. Ayon sa batas ng Pilipinas, ang pensyon mula sa SSS at GSIS ay exempt sa income tax. Hindi kayo buwisan sa inyong pensyon. Ito ay isang karapatan ninyo bilang senior citizen at pensioner. Bukod doon, ang Republic Act 1994 o ang Expanded Senior Citizens Act ay nagbibigay sa lahat ng senior citizens ng 20% diskwento sa maraming produkto at serbisyo
Kasama na ang mga gamot, pagkain sa restaurant, serbisyo ng doktor at kahit transportation. Maraming seniors ang hindi gumagamit nito ng buo dahil nahihiya silang ipakita ang senior citizen ID. Huwag kayong mahiya. Ito ay inyong karapatan. Bilhin ninyo ang gamot na kailangan ninyo kumain sa restaurant kasama ang inyong pamilya at gamitin ang inyong diskwento ng walang kahihiyan. Para sa mga na-admit sa ospital, ang PhilHealth ay nagbibigay din ng senior citizen package na nagtatakip ng maraming gastos sa pagpapaospital. Siguraduhing updated ang inyong PhilHealth contribution records. Bago kayo pumunta sa SSS o GSIS office, heto ang mga bagay na dapat ninyong gawin. Pumunta ng maaga sa umaga, ang mga linya ay pinakamaikli sa pagbubukas ng opisina sa paligid ng 8 hanggang 9 ng umaga. Magdala ng photocopy ng lahat ng inyong dokumento, birth certificate, valid ID, marriage certificate kung may kaugnayan at kahit anong susi na papel. Huwag manalig na sila ang magpa-photocopy para sa inyo. Dalhin din ang inyong humid card kung mayon kayo. Dahil ito ang pinakakinikilalang ID sa parehong SSS at GSIS. Kung hindi pa kayo makapunta ng personal dahil sa kalusugan o distansya, maaaring pumunta ang inyong anak o kapamilya bilang inyong authorized representative. Kailangan lang ng notarized authorization letter at kopya ng inyong ID. At kung may tanong kayo na hindi kailangan ng personal na pagpunta, maaari ninyong tawagan ang SSS hotline sa 1455 o ang GSIS sa 02-843988. Makatipid ito ng inyong oras at lakas. Mga mahal na kababayan, ang pag-abot ng inyong mga benepisyo ay hindi laging madali. Pero kayanin niyo ito. Dahil tayo sa trabandang damarexil, nagbuwis ng buhay para sa inyong pamilya at sa bansang ito. At ngayon ay oras na para matanggap ang nararapat sa inyo. Huwag kayong pumayag na maiwanan. Itanong ninyo. Mag-apply kayo at huwag hayaang lumipas ang mga deadline nang hindi kayo kumikilos. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay at sa mga kapamilya na naghihintay din ng tamang sagot. Sapagkat ang bawat senior na natulungan ay isang buhay na naging mas komportable at iyon ang ating layunin. Ingatan kayo ng Diyos at hanggang sa susunod na